Imagine niyo to. Nagmamadali ka papunta sa isang importanteng meeting. Ang dami mong iniisip. Kasi malilate ka na. Biglang nag-vibrate yung cellphone mo. May notifications. May urgent email galing sa boss mo. Tapos, may text si Mrs. o si Mr. Pakihatid yung mga bata at pakisundo mo na din sila pag uwi. Tapos, maya-maya may news alert na lumabas tungkol sa problema sa inyong village at nasabay pa yung calendar reminder mo na may 3 bagay ka pang dapat gawin ngayong araw. Tapos ang masaklap, nangyayari ito sabay-sabay habang nagda-drive ka. Tapos traffic pa. Ang dami mo inaalala, ang daming humihila sa attention mo at hindi mo alam kung saan ka muna tututok o magfo-focus. Nakaka-relate ba kayo? Parang kwento ng bawat Pilipino araw-araw. Busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa mga bayarin, busy sa lahat. Pero ang tanong, tama bang busy lang tayo? Ang dami nga nating ginagawa, pero nasaan si Lord? Mga kapatid, ito ang tinatawag na pusong hati ang atensyon. Parang ang daming direksyon na sabay-sabay humihila sa iyo. Kaya nawawala ka sa focus sa mas mahalagang bagay. Oo, kumikilos ka, pero hindi ka sigurado kung may patutunguhan. Oo, puno ang schedule mo, pero puno rin ba ang kaluluwa mo ng kapayapaan? Oo, active ka sa church, pero totoo bang satisfied ka sa presensya ng Panginoong Hesus? Kaya sa pagpapatuloy ng ating series na Heart Check, gusto nating silipin ang isa sa pinakamalaking sakit ng puso sa panahon natin, the distracted heart. Ang pusong hindi na makafocus. Ang pusong laging abala pero hindi nakakaabante. Ang pusong pagod na sa dami ng ginagawa pero empty pa rin. Kaya tapusin mo ito, kaibigan, lalo na kung napadaan ka lang dito sa YouTube channel natin, hindi yan aksidente. Yan ay divine appointment. Kaya samantalahin mo dahil merong gustong sabihin ang Diyos sa iyo. Hindi lang ito simpleng mag-slow down ka na mensahe. Hindi lang ito tips para sa time management. No, hindi. Higit pa dito ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay yung sikreto para hindi lang schedule ang mabago mo, kundi mismong kaluluwa mo. Ang sikreto kung paano hindi lang maging busy para kay Lord, kundi maging blessed ng presence niya. Makikilala natin ang dalawang magkapatid, sina Martha at Maria, at makikita natin na araw-araw nasa atin din ang parehong choice. At ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila ay hindi lang para sa kanila noon, kundi para rin sa atin ngayon. Pwedeng magpagising, pwedeng magpakurot, at pwedeng magpabago ng direksyon ng buhay mo. Kaya nga, hayaan mong sa susunod na ilang minuto si Lord muna ang kausapin ng puso mo. Huwag ka muna ma-distract sa mga gagawin mo. Dahil naniniwala ako, pagkatapos ng mensaheng ito, magkakaroon ka ng malinaw na sagot sa tanong na bakit parang may kulang sa spiritual life ko. Tinatanong nyo ba yan? O natatanong nyo ba sa sarili nyo? Bakit parang may kulang sa spiritual life ko? At paano ko ulit mahahanap si Lord sa gitna ng dami ng ginagawa ko? Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Hesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Hesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin mapapagtagumpayan ang distracted heart? Una, identify your distractions. Anong humahadlang sa iyong intimacy sa Panginoong Hesus?
Number 2, choose the better portion. Prioritize mo ang presensya ng Diyos kaysa sa iyong performance. Number 3, learn to sit before you serve. Manatili ka na kasama ang Diyos bago gawin ang para sa Diyos. So pag-usapan natin yung number 1. Identify your distractions. Kaibigan, ang background ng pag-uusapan natin ay dumalaw ang Panginoong Hesus sa bahay ni na Marta at Maria para itong bisita na sobrang special. Isipin mo na lang, kung presidente ng Pilipinas ang dadalaw sa iyo, nako, talaga namang napaka-special, di ba? Pero ito, ang dadalaw sa kanilang bahay, hindi hari o mataas na opisyal ng gobyerno, kundi mismo ang Panginoon. Grabe, ang Diyos mismo ang bibisita sa kanila. Kaya nga, ang tanong ay, paano kung ang Panginoon ang pupunta sa bahay mo? Ano ang gagawin mo? Sigurado, maglilinis ka, magluluto ka, paghahandaan mo talaga. At yun nga ang ginawa ni Marta. Abala siya sa lahat ng preparation. Sabi sa Luke 10:40, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Kaibigan, ang salitang ginamit dito para sa abala o distracted ay galing sa salitang Griego na perispao. Na ang ibig sabihin, parang hinihila ka sa iba't ibang direksyon. Parang pinupunit ang isip mo. Imaginein mo ang isang taong may pinapalakad na 6 na aso. Sabay-sabay, humihila sa kanya sa magkakaibang direksyon. Ganyan ang puso ni Marta. Watak-watak, hati-hati, at pagod. At ito'y nakagulat. Hindi masama ang dahilan ng pagka-distract ni Marta. Tama ba? Hindi siya nanonood ng Netflix, hindi siya nagti-TikTok habang nandun ang Panginoong Hesus. Ang pinagkakaabalahan niya ay paghahanda para sa Panginoong Hesus mismo. Good things, di ba? Necessary things. Pero ito yung katotohanan. Ang distraction, hindi kailangan maging masama para maging delikado. Kahit yung mabuti, kapag naging sobra, pwedeng maging hadlang para sa mas mahalaga. Parang ganito, isipin mo isang concert pianist. Pinaghirapan niya mag-practice ng ilang taon para sa isang malaking performance. Pero bago siya tumugtog, na-obsess siya kung planchado ba yung tuxedo niya, maayos ba yung pagka-arrange ng music sheet, tama ba ang height ng upuan niya, bagong linis ba yung gagamitin niyang piano. Legitimate concerns, hindi naman masama. Pero dahil nakafocus siya sa mga details na ito, nakalimutan niya yung pinaka-essence kung bakit may concert. Nakalimutan niya ang pinaka-importante. Ano yon? Tumugtog ng piano ng buong puso. Alam mo, yun din ang nangyari kay Marta. Naligaw siya sa mga detalye. Nakakalimutan yung presence ng Panginoong Hesus na mas mahalaga pa kahit sa anong kabisihan na ginagawa niya. At alam mo, totoo din sa buhay natin yan. Ako mismo, habang ginagawa ko itong mensaheng ito, dami ring distractions. Kailangan kong pumunta sa supplier para sa development ng isang trabaho na gagawin namin, tapos may magme-message sa akin tungkol sa kailangang bayaran, tapos may data pa ako hindi pa natatapos ma-retrieve patungkol sa customer namin. Habang gumagawa ako ng message, ramdam ko na nahahati yung isip ko. Pero doon ko na-realize, nakausap ako ng Diyos. Sabi niya sa puso ko, anak, huwag kang malunod sa worry. Magtiwala ka sa akin. Naalala ko yung message natin last Sunday. Kapag may problema, anong gagawin natin? Sino nakaalala sa inyo? Kapag may concern, kapag may issue, kapag may problema, anong gagawin natin? Mag-pray. Kaya nag-pray ako, Lord, tulungan mo ako na hindi mag-alala. Alalahanan mo ako na kasama kita at mas importante ang iyong presence kaysa sa mga pinag-aalala ko. Yung mga inaalala ko ay ikaw naman ang bahalang mag-provide nito. At nung ginawa ko yun, binigyan ako ng kapayapaan at nakapagpatuloy ako sa ginagawa ko. Mga kapatid, ito ang reality. Distractions will always be there. Good things, urgent things, necessary things. Pero kapag nawala ang Panginoong Hesus sa gitna ng sitwasyon natin, nawawala ang kapayapaan. Kaya ang unang challenge ni Lord sa atin, identify your distractions. Ano ang mga bagay na humihila sa puso mo palayo sa Kanya? Pamilya, trabaho,
social media, o baka pati mismong ministry mo. Tandaan mo ito, hindi porket para kay Lord ang ginagawa mo, ay ibig sabihin na nito ay nasa presensya ka na ni Lord. Maaring busy-busy ka sa ministry, pero baka yan pa ang nagiging dahilan para hindi mo pinupursue ang intimacy mo sa Diyos. Baka iniisip mo, naglilingkod naman ako kaya naiintindihan na ni Lord na wala akong time magkaroon ng intimate at personal worship ko sa Kanya. Kaya kaibigan, alamin mo kung ano ang pumipigil sa iyo para sa mas intimate na relasyon sa Panginoong Hesus. Kasi kung magiging totoo lang tayo, lahat tayo may mga bagay na humahati sa focus natin at nagnanakaw ng kapayapaan natin. Para sa iba, yung mga anak nila ang humahati sa focus. Halos naging driver ka na lang ng mga bata. Hatid sundo dito, punta doon. Halos wala nang oras makaupo at magkwentuhan ng tahimik bilang pamilya. Para naman sa iba, yung career, sobrang busy sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Pero nakalimutan mo na ang Diyos ang dapat mong nilalapitan sa bawat hakbang. May iba naman ang pera at negosyo. Laging nakafocus kung paano kikita pa ng mas malaki, kung paano makakaipon pa. Kaya kahit nasa church, ang iniisip niya, bills, sales, at utang. Meron ding mga nalulunod sa social media. Isang like, isang notification, isang scroll, pero bago mo namalayan, isang oras na ang nawala sa iyo. Para sa ilan, relationship ang distraction. Yung puso mo puno ng stress sa boyfriend, girlfriend, o asawa mo. Kaya kahit si Lord nagsasalita na sa'yo, hindi mo marinig kasi ibang boses ang nangingibabaw. At meron ding ilan sa atin na ang kanilang distraction ay ang ministry. Oo, kaibigan, tama ang narinig mo. Maaaring busy ka sa paglilingkod sa Panginoong Hesus, pero nakakalimutan mong magbabad sa presensya ni Lord. Nakakalimutan mo din na involve siya sa iyong buhay sa araw-araw. Si Sarah, isang CEO ng isang tech company. Ang galing niya. Kaya mag-manage ng 3 tawag ng sabay-sabay, sumagot ng emails at mag-review ng reports, sabay-sabay lahat. Parang makina, lahat humahanga sa efficiency niya. Pero tuwing nasa church siya, habang nag-worship, ang isip niya, nasa schedule niya pa rin para sa Monday. Habang nagdadasal, ang isip niya, nasa presentation na gagawin niya. Kaya kahit nasa church, wala talaga siya sa presence ng Diyos. Kaibigan, nakaka-relate ka ba? Hanggang dumating yung punto na nagkasakit siya at napilitan siyang magpahinga. Doon niya na-realize, Lord, buong buhay ko, ginawa lang pala kitang isa sa aking mga task. Isa ka lang na item sa to-do list ko, pero hindi pala ganon. Hindi pala ito tungkol sa productivity, tungkol pala ito sa presence mo. Alam mo, na-identify ni Sarah ang distraction niya at natutunan niyang maupo, mag-focus at makinig sa Diyos. Mga kapatid, baka tulad ka ni Sarah. Akala natin okay tayo kasi productive tayo. Pero ang tanong, productive nga ba o distracted lang? Busy nga ba o empty na pala ang ating kaluluwa? Kaya ang mensahe ng Diyos sa atin, anak, hanapin mo ako. Huwag mong hayaan na hilahin ka ng lahat ng bagay. Ako muna, bago ang lahat. Si Pastor Williams, mahal na mahal siya ng congregation niya dahil sa kanyang sipag at dedication. Bawat may sakit, dinadalaw niya. Bawat meeting, present siya. Bawat tawag ng tao, sinasagot niya. Bawat sermon, pinaghahandaan niya ng todo. Puno ng ministry activities ang calendar niya mula umaga hanggang gabi. Kaya lahat nagsasabi, si Pastor Williams, naku, talagang laging naglilingkod yan sa Panginoon. Pero sa totoo lang, sa puso niya, may emptiness na lumalaki. Yung prayer life niya, naging mabilis na dasal na lang bago mag-meeting. Kasi, busy-busy nga siya eh. Yung pagbabasa ng Bible niya, naging para lang sa sermon preparation. Ito yung masaklap, ano? Nakakausap mo lang ang Diyos, nabubuksan mo lang yung Bible kapag magpe-prepare ka na ng D-group mo. Nakakapagbasa ka lang ng Bible kapag may notification. Oops, may verse of the day. So, mabasa nga. So, si Pastor Williams, hindi na para sa personal na pakikipag-usap sa Diyos yung pagbabasa niya ng Bible. Tulad ni Martha, na wala siya sa presensya ng Panginoon. Kahit abala pa siya sa paglilingkod. Buti na lang, meron siyang accountability partner na nagtanong sa kanya,
kailan ka huling umupo sa harap ng Panginoong Hesus? Hindi bilang pastor na naghahanda para sa church, kundi bilang anak na minamahal niya. At doon niya na-realize na hindi na niya naalala kung kailan ang paglilingkod na dapat sana na nanggagaling o umuusbong mula sa isang intimate relationship sa Panginoong Hesus ay naging hadlang pa para sa mas malapit na relasyon niya sa Panginoon. At di ba, ganun din ang nangyari kay Pedro sa Matthew 14. Nung nalaman niya na ang Panginoong Hesus ang nasa dagat, naku, sabik na sabik siya sa Panginoon at gusto niyang puntahan ang Panginoon sa gitna ng dagat. At sabi niya, Lord, kung ikaw yan, ipag-utos mo na pumunta ako sa iyo. Grabe. Alam ni Pedro na delikado, mamamatay siya pag pumunta siya sa Panginoon. Pero sabi niya, ipag-utos mo lang at pupunta ako sa iyo. So nakita ng Panginoong Hesus ang desire ni Pedro na lumapit sa kanya. Kaya sa Matthew 14:29, sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Hesus. Grabe, nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. At paano niya ito nagawa? Nanampalataya siya na kapag sinabi ng Panginoong Hesus ang isang bagay, ito ay maaari niyang sundin kasi sagot ng Diyos ang anumang resulta. Hindi ipag-uutos ng Panginoon ng isang bagay na ikapapahamak ng taong inutusan niya. Kaibigan, naniniwala ka ba rito? Na kapag may sinabi sa iyo ang Diyos, ay siguradong hindi mo ito ikakapahamak. Alam niyo, kagabi meron kaming D-group and challenge ko yung isa sa matagal na namin kasama sa D-group. Kaya lang hindi namin siya pa nakakasama bilang facilitator. So sabi ko, ikaw naman ang mag-facilitate eto week na ito. And nung una, ayaw niya. And then sabi ko sa kanya, ito lang yung material, babasahin mo lang yan, at may guide yan. Meron na rin niyang sagot para ma-confirm mo kung ano yung tama ba yung iniisip mo na nasagot dyan sa talata na yan, sa mga questions na yan. And sabi niya, okay, sige, susubukan ko. At alam mo, nung pagkatapos ng aming D-group, and sabi ko sa kanya, praise God, maganda yung ginawa mo, at ikaw ay sumunod sa Panginoon. And nag-message siya sa akin. Nung pagkatapos na noon, nag-PM siya sa akin. Sabi niya, Brother Mike, salamat kasi kung hindi mo ako challenge, hindi ko ito gagawin. At dahil ginawa ko ito, ay mas nagkaroon ako ng desire na mas lalo pang gawin ito. Nagkaroon ako ng desire na mas sumunod sa Diyos. Alam mo kaibigan, hanggat hindi ka hahakbang, hanggat hindi ka susunod, hindi mo mararanasan na ang lahat ng iutos sa iyo ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. Hindi ka uutusan ng Diyos sa isang bagay na ikakasama mo. Kaya nga, di ba, last week, pinag-usapan natin, para mapaglabanan natin yung anxiety, anong gagawin natin? Practice what you know. Lahat ng natutunan mo, practicein mo. Lahat ng inaral mo sa D-group, lahat ng sinasabi sa iyo sa worship, lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyo sa conversation time, gawin mo. Kasi kung hindi, lahat ng yun useless. Walang mangyayari. Hindi ka pa rin makakapagtagumpay sa iyong anxiety. Hindi mo pa rin mararanasan ang Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, marahil sinasabi sa iyo ng Diyos, halika, pero nag-aalangan ka lumapit at sumunod. Iniisip mo na mapapahama ka kasi ang dami mong kailangan tapusin, ang dami mong pangarap sa buhay, baka hindi ito matupad at marami pang ibang alalahanin. Pero kaibigan, magtiwala ka na kapag tinatawag ka ng Panginoon o meron siyang pinapagawa sa iyo, ay hindi ito para sa ikapapahamak mo, kundi para sa ikabubuti mo. Gaya ni Pedro, na hindi tinawag para lunurin ng Diyos sa dagat, kundi para maranasan niya ang imposible na maging posible dahil lumapit at sumunod siya sa Diyos. Kaya tandaan mo lagi na kapag may inuutos sa iyo ang Diyos, ay para ito sa ikalalapit mo sa Diyos at para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan na makalakad ka sa tubig. Na kaya palang gawan ng Diyos ng paraan ang mga bagay na inaalala mo. Na yung mga imposibleng bagay na iniisip mo ay posible pala sa Kanya. Kaya lang nakakalungkot kasi si Pedro ay hindi nanatiling nakatingin sa Panginoong Hesus. Napakaganda ng kanyang simula. Nakalakad sa tubig, pero dahil itinuon niya ang kanyang focus sa malakas na hangin, ay lumubog siya. Distracted heart. Alam mo, totoo naman yung unos o bagyo ng buhay. Hindi ito imagination lang. Pero dahil doon siya nag-focus, ay lumubog siya. Sabi sa Mateo 14:30, ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Kaibigan,
totoo ang bagyo, totoo ang bills, totoo ang pressure, totoo ang problema, at minsan totoo rin ang ministry load. Pero ito yung katotohanan. Kapag sa problema ka nakatingin, lulubog ka. Pero kapag sa Panginoong Hesus ka nakatingin, makakalakad ka sa dagat. Ganon din kay Martha. Hindi masama ang ginawa niya. Totoo namang may dapat ihanda. Pero nung nawala na ang focus niya sa Panginoong Hesus, nawala ang focus niya na mas importante pala ang makilala at makinig sa Panginoong Hesus kaysa sa ginagawa niya, ay doon siya napagod. Doon siya nawalan ng peace, doon siya lumubog. Imagine niyo, nung nagtuturo ang Panginoong Hesus doon sa mahigit 5,000 tao, kung inalala ng mga disciple, yung mga 5,000 na yon, paano kaya kakain itong mga ito? Naku, anong gagawin natin? Ano tayo maghahanda? Walang mangyayari. Pero kung magfo-focus lang sila sa Panginoong Hesus, anong gagawin ng Panginoon? Siya ang gagawa ng paraan. Pinakain niya yung 5,000. Kaya ito yung tanong ni Lord sa iyo ngayon. Anak, saan nakatutok ang mata mo? Sa problema ba? Sa ministry ba? O sa akin? Sabi ni Charles Spurgeon, "You have been very busy this week and have drifted from your moorings. You have not lived with your Lord in conscious fellowship. You have been full of care and empty of prayer. You have not committed your sorrows to your loving friend. You have blundered on in duty without asking His guidance or assistance." Grabe! Sabi niya, ang dami nating ginawa buong linggo, pero dahil sa sobrang busy, napalayo tayo sa pangpang. Lumayo tayo sa presensya ng Panginoon, puno ng alalahanin, pero empty sa panalangin. Tuloy-tuloy sa gawain pero hindi humihingi ng gabay. Kaya kahit mabuting bagay ang ginagawa natin, minsan nagiging burden pa nga yan. Bakit? Dahil wala pala ang kalooban at presensya ni Lord. Kaya minsan, di ba? Ako na-appreciate ko, sobrang blessed ako sa lahat ng conversation time na binabasa ko. Kasi alam ko na itong mga D-group leader na ito, alam nila na nagsiserve sila kay Lord. Pero ito ay dapat nagmumula sa puso na nagmamahal at malapit din kay Lord. Hindi baligtad na ikaw ay nagsiserve para lumago yung pagmamahal mo kay Lord. No, baligtad. Nagsiserve ka dahil nag-uumapaw yung pagmamahal mo sa Diyos. Dahil nauna yung relationship mo sa Kanya. Sabi rin ni Spurgeon, the Martha spirit says, if the work is done, is not at all, the Mary spirit asks whether Jesus is well pleased or not. All must be done in His name and by His Spirit or nothing is done. Kaibigan, tanungin natin ito sa sarili. Ginagawa mo ba ang ginagawa mo para matapos na yan? O ginagawa mo kasi dahil ito ang nagpapasaya sa Panginoong Hesus? Ang Martha Spirit ay nakafocus sa output, nakafocus sa checklist. Pero ang Mary Spirit ay nakatingin kung napapangiti ba si Lord sa puso niyang sumasamba. At dagdag pa ni David Gusick, there are people like Mary, those who know how to serve and also sit at Jesus' feet. There are people like Martha, those who diligently and with the best intention serve God, but without adding the one thing, a continued focus on Jesus, and it results in great frustration. There are people who don't either. They are not even in the house with Jesus, for they are too busy with their own pursuits. Kaibigan, totoo ito. May mga tulad ni Maria na marunong maglingkod, pero marunong ding umupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Ang kasiyahan niya ay ang makausap at marinig ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, may mga tulad ni Martha, abala sa mabuting paglilingkod. Pero dahil wala namang pagnanasa sa presensya ng Panginoon, nauuwi sa frustration at pagod. Para sa kanya, burden ang pagbababad sa presensya ng Diyos. Pero may mas malala pa, ang pangatlo. Yung wala sa loob ng bahay nila Maria, hindi man lang lumalapit sa Panginoong Hesus kasi abala sila sa sariling buhay. Kaya ito ang unang heart check sa atin ngayon. Anong klaseng puso meron ka? Maria ba na nakafocus sa Panginoong Hesus? Martha ba na abala pero pagod? O baka nasa labas ka pa ng bahay ng Diyos? Hindi pa lumalapit sa Panginoon. So ang tanong, paano ito i-apply sa practical na paraan? Una, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ano ba ang kumakain ng aking mental at emotional energy sa isang araw? Trabaho ba? Relasyon ba? Mga problema? Mga plano? O ang Panginoong Hesus? Kasi kung hindi si Lord ang sentro, siguradong may distraction.
Pangalawa, silipin mo ang prayer life mo. Kapag nagpipray ka ba, agad bang pumapasok sa isip mo yung to-do list mo o nakafocus ka sa Diyos na kausap mo? Pangatlo, tignan mo ang calendar at bank account mo. Hindi nagsisinungaling ang mga ito tungkol sa priorities mo. Kung saan napupunta ang oras mo at pera mo, yun ang tunay na mahalaga sa'yo. Tanungin mo, nagpapakita ba ito na si Lord talaga ang una sa buhay ko? Itong oras ko, itong bank account ko? Pangapat, pansinin mo kung ano ang nagnanakaw ng peace mo. Ano ang laging nagpapa-stress sa'yo, nagpapa-worry at humihila ng attention mo. Madalas, yun ang nagiging functional gods natin. Yung mga bagay na mas pinagtitiwalaan natin kaysa sa Panginoon. Kaibigan, simulan mo aminin sa Diyos ang iyong distraction. Kasi sa totoo lang, ito ang maglalayo sa iyo kay Lord. Maaaring pagkatapos ng mensahe na ito, balik ka ulit sa parehong pattern ng pagka-busy at distracted na kondisyon ng puso mo. Kaibigan, hindi ka pwedeng mamuhay ng buo kung hati ang puso mo. At hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos kung lahat ng direksyon hinahata ka palayo sa Kanya. Mga kapatid, ang unang hakbang tungo sa spiritual wholeness ay spiritual honesty. Aminin mo na minsan yung mga bagay na akala mo nakakatulong, sila pala ang nakakasakit sa'yo. Ang tanong ko, handa ka bang gawin yung unang hakbang na yun ngayon? Identify your distractions. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ng distracted heart? Una, identify your distractions. At pangalawa, choose the better portion. Kaibigan, yung una nating ginawa ay identify your distractions. Yun ang simula, pero hindi doon natatapos. Kasi kahit alam mo na kung ano ang distractions mo, kung hindi ka pipili ng tama, babalik at babalik ka lang sa parehong cycle. Kaya ang pangalawang susi para gumaling ang distracted heart ay choose the better portion. Pakinggan natin mismo ang sagot ng Panginoong Hesus. Luke 10:41-42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Grabe, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang salita ng Panginoong Hesus. Si Marta, puno ng activities, puno ng gawain. Pero sabi niya, iisa lang ang kailangan. At yun ang pinili ni Maria. Kaibigan, choose the better portion. Ang ginamit na salita dito ay agathos meros. Nang ibig sabihin, hindi lang basta good choice, kundi ito ang pinakamainam, pinakamatibay, pinakamasarap na bahagi para may nag-alok sa'yo ng pekeng ginto at isang tunay na ginto. At si Maria, yung tunay na ginto ang pinili niya. Pinakamainam para sa kanya ang Panginoong Hesus, ang tunay na treasure. At isasantabi niya ang lahat, makasama lang at makausap ang Panginoong Hesus. Kaibigan, ganyan mo ba pinapahalagahan ang Panginoong Hesus? Na para sa'yo, Lord, ikaw ang tunay na treasure. Ikaw ang ginto. Ikaw ang pinaka-valuable sa buhay ko. Wala akong maiko-compare sa iyo. Trabaho ko, career ko, business ko, pamilya ko, lahat ng pinagkakaabalahan ko, ministry ko, walang maiko-compare sa iyo. Ikaw ang pinakamahalaga. You are my treasure. Imagine mo, para kang nasa isang buffet na puno ng daan-daang pagkain. Pwede mong subukan lahat. Takbo dito, kuha doon, tikim dito, pero sa uli, busog ang tiyan mo pero empty pa rin ang puso mo. Parang hindi na-satisfy. O kaya naman, ako ang ginagawa ko, pipiliin ko lang talaga ang pagkain na gusto ko na magtatanggal ng gutom sa akin. Uupo ako at talagang kakainin ko yon ng buo at doon ako masasatisfy. Hindi yung tikim-tikim lang ha. Talagang kung ano yung gusto ko, yun yung kakainin ko. Kaysa tinitikbang ko lahat, pero yung gustong-gusto kong pagkain ay hindi naman ako doon nabusog. Yun ang pagkakaiba ni Marta at ni Maria. Si Marta, gustong gawin lahat. Si Maria, pinili yung isang bagay na kayang isatisfy ang puso at kaluluwa niya. Pinili ni Maria ang nagbibigay ng satisfaction sa kanya. Ito ang presence ng Panginoong Hesus. Kaibigan, sa dami ng options na meron ka araw-araw, trabaho, entertainment, social media, hobbies,
Ang Panginoong Hesus ba ang pinipili mo makasama o nauubos ang oras mo sa mga bagay na hindi naman talaga nakakasatisfy ng puso? Sa loob ng iyong tahanan, ano ang mas inuuna mo? Yung pagiging abala para sa pamilya o yung pagiging kasama ng pamilya sa presensya ng Diyos? Naituturo mo ba sa kanila na ang Panginoong Hesus ang better portion? Sa paglilingkod mo kay Lord, mas focus ka ba sa dami ng ginagawa o sa paglapit at pagbababad sa presensya ng Panginoong Hesus? Pinipili mo ba araw-araw na siya muna bago ang ministry? Kaibigan, unawain mo ito. Hindi kinokondena ni Lord si Martha dahil nag-serve siya. Hindi masama ang paglilingkod, pero sinasabi niya na merong pang mas mahalaga kaysa sa paglilingkod. At yun ay ang presensya ng Panginoon. Hindi niya sinabing, Martha, huwag ka na maglingkod ako na lang. No, hindi niya sinabi yon. Pwede siyang maglingkod, pero ang sabi ng Panginoon, meron pang mas mahalaga dyan. Yun ang pinili ni Maria. At ito, matindi kaibigan. Kasi kinukontra nito lahat ng turo ng kultura natin. Dito sa mundo kasi, ang sukatan ng value mo, productivity. Kung gaano ka ka-busy, gaano karaming responsibility ang kaya mong pagsabay-sabayin, kung gaano ka ka-active, yun ang value mo. Papalakpakan ka ng mga tao. Mas matagumpay ka, mas pahalagahan ka ng tao. Di ba pag may kausap tayo, ang unang tanong natin, anong ginagawa mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Sinusukat natin ang value ng isang tao sa kanyang performance o dami ng nagagawa. Pag konti lang, maliit ang tingin natin sa taong iyon. Pero ang Panginoong Hesus iba. Parang sinasabi niya, hindi ako impressed sa business mo. Mas natutuwa ako kung mas pinili mong makasama ako. Yun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Presensya ko ba sa harap ng Diyos ang pinipili ko o performance? Napapagod ba ako kag-prove ng sarili ko o natututunan ko bang tumigil? Opo. At piliin ang pinakamahalagang bahagi ang makasama ang Panginoong Hesus. Sabi ni A.W. Tozer, God wants our presence more than our performance. In fact, when we are actively engaged with Him, our performance is consumed with an overflow of our authenticity. Presence over performance. Make it a goal for yourself. Pursue it with God and invite others into it. The shift in priorities will take time and intentionality. But I believe you'll find it deeply satisfying. Si Linda ay asawa ng pastor. Kilala siya ng buong church bilang ideal na pastor's wife. Siya ang nag-organize ng lahat ng events, nagko-coordinate ng ministries, nagluluto pa tuwing may fellowship at laging available 24/7 para sa kahit sinong nangangailangan. Madalas sabihin ng mga tao, hindi kakayanin ni Pastor John kung wala si Linda. Pero sa likod ng lahat ng papuri, si Linda, pagod na pala at spiritually dry. Hanggang isang araw sa Bible study ng kababaihan, pinag-uusapan nila sina Maria at Martha. Doon, bigla siyang naiyak at umamin. Sobrang naging abala ako sa paglilingkod kay Jesus, pero nakakalimutan kong makasama siya. Alam mo, nagbigay ng suporta ang mga kaibigan niya. Pero higit sa lahat, tinulungan siyang magbawas ng commitments. Natutunan niya magsabi ng no sa ilang mabubuting bagay para makapagsabi ng yes sa pinakamahalagang bagay. Naglagay siya ng tinatawag niyang Mary time tuwing umaga. Isang oras na hindi siya pastor's wife, hindi siya event coordinator, hindi siya D-group leader, kundi simpleng Linda lang na nakaupo sa paanan ng Panginoong Hesus. At alam mo, kakaiba nangyari. Habang mas kaunti yung ginagawa niya, mas naging mabunga ang ministry niya. Bakit? Dahil ngayon, ang ministry niya ay overflow ng kanyang relasyon sa Diyos. Hindi na ito obligasyon, kundi bunga na ng lumalago at nagmamahalang relasyon nila ng Diyos. Ang ganda sabi ni R.C. Sproul, serving others is an important virtue in the Christian life, but it is not a greater priority than hearing the word of Christ. There are only about 5 or 6 times in the New Testament where anybody is addressed by the repetition of their name, and this occasion is one of them, indicating that Jesus rebuked Martha in the most tender fashion possible. Kaibigan, imagine mo ang Panginoong Hesus, paulit-ulit na tinawag si Martha.
Sabi niya, Martha, Martha, hindi ito galit, kundi isang mapagmahal na pagsaway. Para bang sinasabi niya, anak, mahal kita. Huwag ka masyadong ma-stress sa dami ng bagay. Ako lang ang kailangan mo. Kaya tanong ko, tulad ba ni Linda, busy ka ba sa mga mabubuting bagay? Pero tuyot na ang kaluluwa mo. Baka panahon na para magsabi ng no sa ilang activities, para makapagsabi ka ng yes na maging present sa Panginoong Yesus. Nakita natin ang principle na ito sa buhay ni Moses sa Exodus 3. Nasa gitna siya ng araw-araw na trabaho, nagpapastol ng tupa, ordinaryong gawain lang, routine. Pero biglang tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na puno. Isipin mo, pwede sanang sabihin ni Moses, Lord, busy ako, may mga tupa akong inaalagaan, baka mawala sila kung iiwan ko. Legitimate concern. Totoo naman ang responsibilidad niya. Pero anong ginawa ni Moses? Pinili niyang tumigil at lumingon. Binuhos niya ang buong atensyon niya sa Diyos. At ito ang requirement ng Diyos. Exodus 3:5. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa paghubad ng sandalyas o sapatos lang. Ito ay tungkol sa presensya, paggalang at focus. Parang sinasabi ng Diyos, Moses, hindi mo ako pwedeng lapitan ng hati ang iyong isip. Ibigay mo sa akin ang buong attention mo. At isipin mo ito, yung pinakamahalagang turning point sa buhay ni Moses. Yung tawagin siya para iligtas ang Israel. Pero kailan nangyari ito? Hindi habang siya ay nagmamadali. Hindi habang nagmumultitask siya doon sa desert. Kundi nang tumigil siya at nakinig. Nung pinili niyang maging present sa harap ng Diyos. Kaya nga, always choose the better portion. Kasi hindi magre-reveal ang Diyos sa iyo. Hindi mo siya makikilala ng malapitan, hindi mo maririnig ang direction at leading niya sa'yo kung isa lang siya sa mga bagay na minumultitask mo. Parang sinasabi mo, okay, Sunday na naman, okay, sige, check, worship time. Okay, D-group, okay, check, D-group time. No, wag mo siya isama sa multitask mo. Pahalagaan mo siya bilang iyong Ama sa langit, bilang iyong Savior, bilang iyong Panginoon, bilang iyong mentor, bilang iyong discipler, bilang iyong kaibigan. Pahalagaan mo yung relationship niya sa iyo. Tulad ni Maria, natutunan ni Moses na ang pinakamahalagang usapan sa Diyos ay nangyayari kapag marunong kang huminto, marunong kang magbigay galang at marunong kang makinig. Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang responsibility, pero may oras na kailangan mong piliin ng presensya ng Diyos kaysa performance mo. Kaya nga, tanong ko kapatid, kapag tinatawag ka ng Diyos sa gitna ng pagka-busy mo, handa ka bang tumigil? Handa ka bang alisin ang sandalyas ng distractions mo at bigyan siya ng buong attention mo? So ang tanong ay, paano magagawa ang pagpili ng better portion gaya ni Maria? Una, mag-schedule ng sacred time with God na non-negotiable. Ibig sabihin ng non-negotiable, hindi ito pwedeng maipagpaliban, naka-block ito sa schedule mo. Hindi ito oras para maghanda ng sermon o mag-Bible study para sa ministry. Hindi rin ito prayer time na puro hiling lang, kundi ito ay oras para maging kasama lang ang Panginoong Yesus. Lord, wala po akong hihilingin, gusto lamang po kitang makasama. Kausapin niyo po ako sa inyong salita at susundin ko ito. Alam niyo kanina, alanganin yung gising ko. Sobrang aga. And hindi na ako makatulog. And alam ko, sa puso ko, tinatawag ako ng Panginoon. And bumangon ako, and nagpray ako. Sabi ko, Lord, gusto kitang makasama. Kung tinatawag mo ako, nandito ako. Kausapin mo ako. And yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Yung ating kahandaan at excitement na makasama natin siya. Pangalawa, i-practice ang discipline of presence. Kapag kasama mo ang Diyos, lubos-lubusin mo na. Ibigay mo na yung buong puso mo sa pananatili sa Kanya. Ano ibig sabihin? Ibigay mo yung buong attention mo. Kung nag-worship ka, ibigay mo na yung buong puso mo. Huwag mo hayaan ma-distract ka sa ibang bagay. Huwag ka gumawa ng kahit ano. Bakit? Kasi kapag kasama mo ang pamilya mo, buong puso ka, nandoon din, di ba? Pero bakit pag sa Panginoon, distracted ka? So, tigilan na natin yung multitasking sa lahat ng bagay. Kasi madalas, nawawala ang tunay na connection natin sa Diyos. Pangatlo, tanungin mo lagi ang sarili mo. Nagsiserve ba ako dahil mahal ko si Lord o dahil obligasyon lang? Kapag obligasyon lang, Martha mode ka. Pero kapag nag-uumapaw yung pagsiserve mo dahil galing ka sa presensya ng Panginoong Yesus, yun ang Mary mode.
Yun ang better portion. Pang-apat, matuto magsabi ng no sa ilang mabubuting bagay para makapagsabi ka ng yes sa pinakamahalagang bagay. Tandaan, hindi lahat ng opportunity ay galing sa Diyos, kahit pa mukhang ministry opportunity yan. Kaya nga, itigil mo ang pagsukat ng spiritual maturity base sa kung gaano ka ka-busy para kay Lord. Bible study ng Monday, Bible study ng Tuesday, volunteer pag Wednesday, mission ng Thursday at iba pa. Hindi masama yan, hindi ko sinasabing tigilan mo yan, pero i-assess mo yung sarili mo kasi baka mamaya yan yung nagiging dahilan mo para sabihin kay Lord na, Lord, wala akong time sa'yo kasi meron akong ganito ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, wala akong time sa'yo. Kaibigan, mas mahalaga ang Diyos. Choose the better portion. Napakabuti ng mga pagsiserve kay Lord. Pero ang tanong, nakakaupo ka pa ba sa paanan ng Panginoong Yesus araw-araw? Huwag sukatin ang spiritual maturity mo sa dami ng ginagawa mo, kundi simulan itong sukatin sa kung gaano mo na-enjoy ang Diyos araw-araw. Kasi baka matagal ka ng performance-driven sa faith mo. Laging may checklist, laging may gagawin. Pero nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam ng simpleng magpahinga lang sa presensya ng Diyos. Naging religious performance na lang ang relasyon mo kay Lord. Transactional, imbes na love relationship. Kaibigan, choose the better portion. So paano ba natin mapapagtagumpayan ng distracted heart? Una, identify your distractions. At pangalawa, choose the better portion. At pangatlo, ito yung pinakamahalaga, learn to sit before you serve. Kaibigan, ito yung susi para gumaling ang distracted heart natin. Makilala natin ito sa posture na pinili ni Maria. Sabi sa Luke 10:39, may kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Now, maaaring isipin mo, magaling lang makinig si Maria. Hindi, kaibigan. Kung yun lang ang nakikita mo, mamimiss mo ang isang revolutionary na ginawa niya dito. Kung ang iniisip mo, ang pag-upo sa paanan ng Panginoong Hesus ay, mapakinggan ko lang yan. O sige, mag-play nga ako ng audio Bible. O mag-watch nga ako ng YouTube. O ganito gawin ko. No, higit pa ron. Bakit? Kasi nung sinabi ni Luke o Lucas na si Maria ay naupo sa Panginoon, ay may malalim na ibig sabihin ito. Sa kultura nila, alam ng lahat na ito ay position o posture ng isang disciple. Kapag sinabing ikaw ay umupo sa paanan ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin ikaw ay disciple. Hindi lang ito simpleng naupo para makinig. No, kung hindi, ito ay posture ng isang masugid na pag-aaral, ng paghubog, ng pagsunod sa guro. Makikita din natin ito na sinabi ni Pablo sa Acts 22:3. Ako ay isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Ngunit, pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel. Si Pablo mismo, proud na proud siya. Sabi niya, nakaupo sa paanan ni Gamaliel. Isa sa pinakarespetadong rabay sa Israel. Kasi ibig sabihin ng nakaupo siya sa paanan ni Gamaliel, ang ibig sabihin nun, disciple siya ni Gamaliel. Apprentice siya ni Gamaliel. Learner siya. Student siya ni Gamaliel. Hindi lang siya basta nakikinig kasi wala namang gagawin o nahihiya lang sa bisita o nakisama lang sa marami, kundi gusto ni Maria talaga matuto at maging katulad ng kanyang guro. Ang pag-upo sa paanan ay ang tinatawag na posture ng isang disciple na magiging intentional ka na kikilalanin ng malapitan ng Panginoong Hesus. Aalamin mo ang panuntunan niya para alam mo kung ano ang iyong susundin. At gagayahin mo ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Kung nagbabahagi siya ng gospel at gumagawa ng alagad, ay ganun din ang iyong gagawin. Kasi ikaw ay disciple. Umuupo ka sa paanan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay disciple ng Panginoong Hesus, gaya ni Pablo at gaya ni Maria, kung anong gagawin ng Panginoong Hesus, kung nagdi-disciple siya, magdi-disciple ka rin. Kaya nung si Maria ay umupo sa paanan ng Panginoong Hesus, hindi lang siya basta nakikinig. Inangkin ni Maria ang posisyon ng pagiging isang learner o disciple ng Panginoon. At ito matindi. Kasi sa kultura nila, malaking iskandal ito. Kasi mga lalaki lang ang inaasahang magpapadisciple sa isang rabbi. Ang mga babae, nako, parang second-class citizen.
Hindi pwede. Dapat matuto lang siya sa isang lalaki. Matututo lang siya sa kanyang asawa o ama. Hindi sila pwedeng maging disciple. Pero si Maria ang bumasag ng tradisyon at barrier. Parang sinasabi niya, ako mismo gusto kong matuto direkta sa Panginoong Yesus. Ako mismo ay disciple niya. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Lord na, Lord, gusto kong matuto sa iyo ng direkta. Kausapin mo ako. Papakinggan kita. Kikilalanin kita. Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na ikaw ay direktang disciple talaga ng Panginoong Yesus? O parang minsan inisip mo lang, the group leader ko ay si Brother Henner, so ako ay disciple ni Brother Henner. No, disciple ka ng Panginoong Yesus. Magkakaroon ka ng holy discontent na ikaw ay nasa D group lang kung hindi magpapadisciple ka ng direkta sa Panginoong Yesus. Na araw-araw, mauupo ka sa paanan niya. Ano ang kondisyon ng puso mo na nagpapatunay na ikaw ay disciple talaga ng Panginoong Yesus? Ikaw ba ay kasama sa isang discipleship group? Ikaw ba ay nagdi-disciple din ng iba kagaya ng Panginoong Yesus? Ibigan, ang bunga ng pagiging totoong disciple ng Panginoong Yesus ay intimacy sa Kanya at pagkakaroon ng kaparehas na mission ng Panginoong Yesus. At ito ang mas nakakagulat. Hindi tinaboy ng Panginoong Yesus si Maria. Hindi niya sinabing, naku, bawal yan sa kultura nyo. Hindi pwede yan, babae ka. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing, Maria, sa kusina ka lang. Magluto ka lang doon. Panglalaki lang ang discipleship. No, hindi. Ang sinabi niya ay kabaligtaran. In-affirm niya, in-approve niya. Parang sinabi niya, oo, tama ang choice mo. Dito ka dapat. Disciple ring kita. At hindi ito aalisin sa'yo. Mga kaibigan, ito yung radical na paanyaya ng Panginoong Yesus. Pwede kang umupo sa paanan niya. Hindi mo kailangang unahin ang ministry agad. Hindi mo kailangang mauna sa performance. Ang tunay na paglilingkod kay Lord ay nagsisimula sa pag-upo, sa pakikinig at pagiging disciple. Kaya kung iniisip mo, ano ba yan? D-group na yan. Hindi importante yan. No, kaibigan. Magsimula ka sa discipleship journey mo. Paano? Ikaw ay sumali sa isang online discipleship group. Mag-type ka sa comment section. Mayroon tayong mga volunteers na nandyan sa YouTube at dito sa ating web app. Sasagutin ka nila. Kung meron kang inquiries, kung gusto mo sumali, nako, ikaw ay welcome. Alam mo, natutuwa ako. Meron bagong sali sa aming D-group kagabi. Natutuwa ako sa kanya kasi meron siyang D-group dati na couples, meron siyang D-group na para sa mga lalaki. Kaya lang, gusto niya pang matuto. At nagkaroon ng conflict yung kanyang mga D-group dati. So, hindi siya tumigil na naghanap ng kanyang discipleship group na tatama doon sa kanyang schedule. At yun nga, nakasama namin siya kagabi. At tuwan-tuwa siya dahil naging bahagi na ulit siya ng isang discipleship group. Kaibigan, ganun ba yung puso mo? Na talagang sasabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko na i-disciple mo ako. Gusto ko matuto sa iyo. Gusto ko umupo sa paanan mo at gamitin mo rin ako para mag-disciple din ng iba. Kaibigan, ito ang prinsipyo na pwedeng mag-transform ng buong spiritual life mo. Kailangan mong matutong umupo bago ka maglingkod. Kailangan mong makasama si Lord muna bago ka makagawa ng epektibo para sa Diyos. Si Maria, naintindihan niya yung nakalimutan ng marami sa atin na lahat ng tunay na ministry, lahat ng makabuluhang paglilingkod, lahat ng impact na tumatagal ay nagsisimula saan? Sa pagsuko sa paanan ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Hindi mo maaring dalhin ng iba sa lugar na hindi mo pa napuntahan. Sabi ni Henry Nouwen, the paradox of ministry is that we minister best when we are not trying to minister. When we first learn to be with God in silence and solitude, our service becomes an overflow of love rather than an effort to prove our worth. We must be before we can do. Isipin mo na lang, para kang may pitchel na walang laman. Kahit anong pagtaob mo, kahit perfect ang position mo sa baso, kahit mukha kang eksperto, walang lalabas. Kasi wala talagang laman sa loob. Tama ba? Ganyan tayo kapag sinusubukan nating maglingkod kay Lord nang hindi muna tayo nauupo sa paanan niya. At ito yung nakakalungkot. May mga nagdi-disciple ng iba pero siya mismo na leader, hindi umaattend ng kanyang upline discipleship group. Hindi siya nagpapadisciple sa kanyang D-group leader. Para sa kanya, hindi na niya kailangan. Para sa kanya, hindi ito big deal. Kaibigan,
kung ganyan ang mindset mo ay mali. Ito ay pride at kawalan ng humility na umupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Paano mo sasabihin sa iyong mga members na uupo sila? Paano mo sasabihin na mag-conversation time kayo? Pero kung hindi mo ito na-i-model sa kanila, mawawalan ka ng credibility. Maaaring busy tayo, religious tayo sa mata ng iba, mukhang productive tayo pero walang substance, walang power, walang tunay na buhay na dumadaloy sa ginagawa natin. Kasi ang pinagmumulan ay emptiness, hindi fullness. Ang pinagmumulan ay pride, hindi humility. Kaibigan, kapag puno ka ng pride, hindi ka ma-occupy ng Diyos. Kasi punong-puno ka. I-empty mo yung sarili mo. Magpakumbaba ka at pupunuin ka ng Diyos. At kapag pinuno ka ng Diyos, mas magagamit ka niya na mas epektibo. Kaya kapatid, ito yung tanong ko. Busog ka ba sa Panginoong Hesus bago ka mag-serve? O ubus ka na, pero pinipilit mo pa rin magbigay? Ang sikreto ng pagiging mabunga ay learn to sit before you serve. Makikita natin ang principle na ito sa buhay ni Samuel. Sa 1 Samuel 3, bata pa lang siya, nagsisilbi na siya sa templo kay Eli. Faithful siya sa kanyang duties. Nag-aasikaso ng ilaw, naglilinis, tumutulong sa gawain. Pero ito sabi ng talata, 1 Samuel 3:7, hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kanya. Tingnan nyo, no? Nagsiserve na si Samuel, pero ano sabi? Hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kanya. Kahit naglilingkod na siya sa templo, hindi pa niya personal na naririnig ang tinig ng Diyos. Kaya nung una siyang tinawag ng Panginoon, 3 beses siyang tumakbo kay Eli. Kasi akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Hanggang sinabi ni Eli, 1 Samuel 3:9, kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, mahiga ka, at kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Kaya't humayo si Samuel at nahiga sa kanyang lugar, at doon nagsimula ang pagbabago. Nung natuto siyang tumigil, makinig, at umupo sa posisyon ng isang learner. Kaya bago siya naging dakilang propeta ng Israel, natutunan muna niyang maging bata na nakikinig sa Diyos. Bago siya magsalita sa harap ng bayan, natutunan muna niyang makinig sa boses ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Pwedeng abala tayo sa paglilingkod, pero kung hindi pa tayo natututong makinig ng personal sa Panginoon, ay kulang pa rin. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pakikinig. Tama ang sabi ni A.W. Tozer, the most critical need in the church today is for believers to learn the art of staying. We have become a generation of Christian activists who have forgotten that the branch must remain connected to the vine if it is to bear fruit. We must learn to abide before we attempt to achieve. Mga kapatid, hindi tayo tinawag para maging Christian performers. Tinawag tayo para maging disciples na nakaupo, nakikinig, at kumukuha ng lakas sa Panginoong Hesus, hindi once a week, hindi once a month, kung hindi araw-araw. Dahil gaya ng sanga, hindi pwedeng mamunga kung hiwalay sa puno. Kaya nga, bago ka mag-serve, matutong umupo. Bago ka magsalita, matutong makinig. Bago ka magbigay, matutong tumanggap sa Panginoong Hesus. Ang ganda na sinabi ni Richard Foster, the desperate need today is not for a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. We must learn to walk before God in secret before we can walk before men in public. The inner life must be cultivated before the outer ministry can be truly effective. So ano ang practical na pwede nating gawin upang epektibong umupo sa paanan ng Panginoong Hesus? Una, mag-practice ng listening prayer. Manahimik, huminto at sabihin, Lord, kausapin niyo po ako, at pagkatapos makinig ka talaga. Buksan mo ang iyong Bible at huwag puro ikaw na lang yung nagsasalita kay Lord. Matuto ka ring sumalo ng salita ng Diyos sa puso mo. Pangatlo, bago ka mag-serve o gumawa ng kahit anong ministry, tanungin mo sa sarili mo, nagbibigay ba ako ng paglilingkod mula sa overflow ng pagmamahal ko sa Diyos o empty na ako? Nagbibigay ba ako mula sa natanggap ko kay Lord o pilit lang akong gumagawa nang wala naman palang laman sa puso ko? Pang-apat, regular mong i-evaluate ang spiritual condition mo. Lumalago ba ako sa pagkakilala sa Diyos mismo
o lumalago lang ako sa techniques ng ministry. Kaibigan, itigil na natin ang pagsubok ng lingkod sa Diyos na halos hindi na natin siya kilala. Baka sobrang busy ka na sa paggawa para kay Lord, pero nakalimutan mo na lumakad kasama ang Panginoon. Kasi madali tayong maging professional Christians, marunong sa activities, sanay sa systems, pero wala nang practice ng presence ni Lord. Kaya ito hamon. Ngayong linggo, piliin mo umupo muna bago maglingkod. Learn to sit before you serve. Sabi ni Dallas Willard, the most important thing about any spiritual discipline is not the discipline itself, but the spiritual transformation that comes from practicing the presence of Jesus. We must learn to be with Jesus before we try to be like Jesus. Mary understood what Martha had forgotten, that all effective ministry flows from intimacy with Christ. Ang lalim, di ba? Sinasabi niya na ang pinakamahalaga sa anumang spiritual discipline, gaya ng prayer, fasting, Bible reading, ay hindi lang yon mismong ginagawa natin. Hindi ito tungkol sa checklist ng mga natapos ko gawin. No, ang tunay na halaga nito ay yung pagbabagong nangyayari habang lagi nating sinasagawa ang presensya ng Panginoong Hesus. Kasi kung tutusin, madali tayong maging legalistic. Magpe-pray kasi kailangan, magbabasa ng Bible kasi obligasyon, magfa-fasting kasi tradition na ito taon-taon. Sige, gawin ko na lang. Pero sabi ni Willard, hindi yun ang point. Ang point ay yung pagbabago ng puso habang natututo kang kasama si Jesus palagi. At ito ang sobrang striking na linya niya. Tingnan natin, basahin natin. We must learn to be with Jesus before we try to be like Jesus. Ang ibig sabihin, bago mo gayahin ang buhay ng Panginoong Hesus, bago ka mag-serve gaya niya, bago ka magpakabait gaya niya, umupo ka muna at makasama siya at maging katulad ka niya dahil nagbababad ka sa Kanya. Bakit? Dahil hindi mo kaya maging katulad ni Kristo kung hindi ka muna laging kasama ni Kristo. Kapag ang isang D-group member mo may nasabi sa yung hindi maganda, o kung ikaw yung member tapos ang D-group leader mo merong nasabi sa iyo hindi mo nagustuhan, ano mangyayari? Maghihiwalay kayo. Bakit? Kasi kailangan matuto ka muna na maging kagaya ng Panginoong Hesus. Umuupo lagi sa Kanya at natututunan mo kung paano magmahal ng walang kondisyon. Kasi ang katunayan na ikaw ay nakaupo sa Panginoong Hesus, natututo ka magmahal, natututo ka magpatawad, natututo ka na magmahal ng mga difficult na tao sa buhay mo. At ito naintindihan ni Maria na nakalimutan ni Martha. Si Martha gusto mag-ministry agad, pero si Maria pinili muna ang intimacy. At sabi ni Willard, lahat ng tunay na ministry, lahat ng makabuluhang paglilingkod, dumadaloy lang yan mula sa intimacy kay Lord. Kaibigan, kumusta ang conversation time mo kay Lord? Baka kasi nakalimutan mong hindi yung habit ang goal. Tandaan mo ito, hindi yung habit ng conversation time ang goal. Ang goal ay ang Panginoong Hesus mismo. Gusto mo siya makasama. Gusto mo lumago yung pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nga ang tanong, kilala mo ba talaga ang Panginoong Hesus? Hindi lang bilang guro, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, kung tinatanong mo, paano ba ako mag-conversation time? Meron tayong web app at yung link na yon ay nakalagay sa ating description sa lahat ng vlogs natin. I-click mo lang yon, punta ka doon sa web app na yon at doon meron doong Bible, meron doon Tagalog translation. Maring inisip mo, hindi ko naman kasi maintindihan, kaibigan. Meron tayong mga tools, merong nilagay ang Diyos para gamitin natin. And then, nandun, meron ding journal. Pag kinlik mo yung journal doon, pwede mo nang i-type doon. Ilagay mo doon. And then, ilagay mo ano yung aking gagawin, ano yung application ko dito sa verse na ito. And then, i-share mo siya sa iyong mga kasama sa D-group. Hayaan mo na sila rin ay ma-inspire. Alam mo, natutuwa ako, no? Yung mga nakakausap ko, sabi nila, yung kanilang quiet time, yung kanilang conversation time, ipinapasa nila hindi lang sa D-group, kundi pati sa mga mahal nila sa buhay. And then, pati din sa mga kasama nila sa trabaho. Kaya tuloy yung feedback, sabi ng mga napapasahan nila noon, paano mo to nagagawa? And pwede ba ipag-pray mo din kami? May mga questions sila na sinasagot ng mga tao na nag-share sa kanila ng conversation time. Kaya kaibigan, gawin natin ito. Sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin,
ay wala kayong magagawa. Napakalinaw. Kung wala si Lord sa buhay mo, kung hindi ka nakakonect sa Kanya, ayaw mo kumonek sa Kanya araw-araw, lahat ng gawain na pinagpapaguran natin, lahat ng mga performance, lahat ng ito ay empty. Pero kung siya ang uunahin mo, kung ang presensya niya ang pipiliin mo, doon mo mararanasan ang tunay na kapahingahan, kapayapaan at buhay na makabuluhan. Kaibigan, kumakatok siya ngayon sa puso mo. Sinasabi niya, anak, ako muna, tanggapin mo ako bilang Panginoon ng buhay mo. Kaya kung hindi mo pa talaga tinatanggap si Lord bilang tagapagligtas at Panginoon, ngayon na ang tamang oras. Sabi sa Romans 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Kailangan po kita. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay kang muli upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Sa oras na ito, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Pumasok ka sa aking puso, maging Panginoon ka at tagapagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, nais kong mamuhay, hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Para sa iyong layunin at para sa iyong gantimpala. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kaligtasan. Amen. Alam mo kaibigan, kapag ito'y pinanalangin mo, ang Panginoong Hesus ngayon ay nasa puso mo na. Siya ay nananahan na sa iyo. Ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya. At dahil may relasyon ka na sa Kanya, pahalagahan mo ito. I-develop mo ito. Palaguin mo ito. Paano? Unahin mo siya sa buhay mo. Kausapin mo siya. Kumonek ka sa Kanya. Umupo ka sa paanan niya. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So, paano natin mapapagtagumpayan ng distracted heart? Identify your distractions. Kilalanin kung anong humihila ng puso mo palayo sa Panginoon. Hindi lahat ng mabuti ay tama kung inaagaw naman nito ang presensya ng Diyos. Number 2, choose the better portion. Gaya ni Maria, piliin ng presence kaysa performance. Ang tunay na satisfaction ay makikita lang sa paanan ng Panginoon. Number 3, learn to sit before you serve. Huwag kang magbigay mula sa emptiness. Uupo muna tayo, tatanggap muna tayo sa Panginoon bago tayo maglingkod ng may bunga at kapangyarihan. Kaibigan, hindi pwede maging buo ang buhay kung hati ang puso at hindi natin mararanasan ang kapayapaan ng Diyos kung lahat ng bagay ay humihila sa atin palayo sa Kanya. Kaya ito ang challenge. Piliin natin si Lord araw-araw. Piliin natin ng better portion. Piliin natin na umupo muna bago mag-serve. At tandaan mo ito, kung si Lord ang pipiliin mo, sabi niya mismo, hindi ito aalisin sa'yo. God bless!